magkano nga ba yung sahod dito sa Greenland mga kabayan? Yung sa misis ko kasi dito, siya ay nagbabantay sa mga bata sa daycare center, yung nagtatrabaho sa mga grocery, mga dicer, mga cashier. So yan yung pag-uusapan natin mga kabayan, kung magkano yung basic salary dito or per hour, at saka yung tax dito sa Greenland. Kaya itong payslip nakita ko dito, yung per hour pala dito mga kabayan, gaya sa misis ko, minimum nila ay nasa 106. So yun mga kabayan, samahan nyo ako at susunduin ko yung aking misis dun sa tinatrabahoan niya. So medyo malakas lang talaga yung ulan saka yung hangin. So yan yung paligid natin, oh. Ang lakas ng ulan mga kabayan, saka yung hangin medyo malakas. Ayan. So doon pa yung sasakyan natin sa baba. Bababa pa tayo. Ayan. So dito gagamit tayo ng sasakyan mga kabayan kasi medyo malakas yung hangin saka yung ulan. Yung misis ko kasi mga kabayan, si Sarian siya, kaya mabilis siyang mapasukan ng hangin pag ganito, kaya madali siyang nagkakasakit. Tara, samahan nyo ako mga kabayan at pupunta tayo dun sa tinatrabuhan ng aking misis para makita nyo din dito kung saan siya nagtatrabaho. So yun mga kabayan, nandito na tayo sa labas kung saan nagtatrabaho yung aking misis. Sobrang lakas ng hangin, oh. Ayan, lumayanig-yanig yung sasakyan natin. At saka ganyan yung panahon mga kabayan, masungit talaga dito yung panahon kahit summer yun dito, pero madalas dito umuulan. Ayan, dito siya nagtatrabaho. Ayan, dyan nagtatrabaho yung misis ko. Yan yung daycare center, ayan, mahaba yan. Siguro nasa 40 o 30 ka mga bata dyan mga kabayan, pero marami sila dyan. May papel dito. Ito yung payslip ng asawa ko mga kabayan. Nandito pala yung payslip niya. Ngayon mga kabayan, dahil eto, nag-parking lang ako dito, tapos nasiplatan ko dyan mga kabayan pag video ko, meron palang papel dito yung misis ko. Yung payslip niya, nakalimutan niya ata yung sasahod niya to. Sa misis ko mga kabayan, yung payslip nila, binibigay lang dito, wala sila sa online. Pero sa amin, online yung payslip namin. Marami kasing nagtatanong din sa akin, nag-PPM, kung magkano daw yung salary dito. Ito yung sa misis ko lang sasabihin ko kasi hindi naman kalakihan talaga yung sahod dito ng misis ko dahil hindi naman sa skilled worker. Yung mga skilled worker dito mga kabayan, malaki talaga yung sahod dito lalo na pag maka-overtime ka. Yung per hour pala dito mga kabayan, gaya sa misis ko, minimum nila sa daycare mga kabayan, unskilled yan mga kabayan dito, ay nasa 106.47 mga kabayan, Danish kroner yun, yung per oras, per hour 106. Hindi magkapareho. Dati yung nagtatrabaho siya sa may grocery store, yung per hour niya doon ay nasa 101 ata. Dito medyo mataas-taas konti. Pero yung trabaho niya dito 8 hours a day lang, tapos Lunes hanggang Biyernes. Minsan nakakapag-overtime siya 1 oras, 2 oras kasi may mga kasama kasi siya dito na hindi pumapasok. So 8 hours mga kabayan ay bayad yung break time yun. So tuloy-tuloy yung trabaho kaya minsan nakapag-overtime siya. So dito mga kabayan, yung pinasok niya dito per 2 weeks kasi yung sahod dito sa Greenland, per 2 weeks. So nakakuan siya mga kabayan, naka 80 hours siya. Tapos yung 80 hours mga kabayan, yung nakuha niya dito na sahod ay 8,517 Danish kroner. Sobrang taas siya pagka wala siyang tax. Ganun yung makukuha mo, 8,517 sa 2 weeks yan. Pero dahil nga may tax, so kukunan pa ito ng 42% na tax itong 8,517. Tapos mayroon siyang overtime mga kabayan. Medyo malaki-laki dito yung bayad sa overtime. Halos siguro mga kabayan nasa doble pag nag-overtime ka yung 1 oras mo. Pero mga kabayan, dito sa kanila sa government mga bayan, mayroon kasi itong loan kasi, salary kasi to, may pumapasok sa kanya kasi kada buwan itong 1,005.57. So hindi ko alam kung ano ito, nakita ko lang ito, may plus kasi yan. So lahat-lahat ng sinahod niya ito 5,970.31. So kung i-times nyo siya sa 8 mga kabayan, depende kasi sa palitan, minsan 8.50, 8.30, 8.20. Siguro aabot na din ito ng mga nasa 50,000 mga kabayan siguro mga kabayan. Sa 2 weeks lang yan mga kabayan, no? Maganda lang sa misis ko, itong sahod niya hindi na ito nababawasan. Dahil sa akin mga kabayan, sa bahay ko, ako lang ang nagbabayad doon. Simula nung dumating siya mga kabayan, hindi na siya pinapabayad doon sa company namin. Ako lang nagbabayad. So, hindi naman mahal yung bayad ng bahay ko. Siguro nasa 1,700 Danish kroner lang yung 2 weeks ko mga kabayan. So, sa isang buwan ay nasa 3,400 Danish kroner yung nababayaran ko. Libre na yung tubig, internet,
kuryente, so wala na akong binabayaran. So pagkain na lang mga kabayan yung ginagastos ko. So yung sahod ng misis ko, hindi ko na siya binabawasan. Bali tinatabi na lang niya doon sa savings kasi para ganahan din siya magtrabaho mga kabayan, no? Kasi yan lang din naman yung pinunta namin dito, yung makapag-ipon kami. So pero pag may ron kang pamilya sa Pilipinas mga kabayan, siyempre yung 5,970 or yung nasa 50,000 mo, pagka 2 weeks siguro aabot siguro yung sahod mo sa isang buwan ng mga ilagay natin 100,000 mga kabayan. Kung unskilled worker ka, wala kang overtime, so mga 100,000. So yung 100,000 siyempre babawasan mo yung bahay sa ikuan lang natin pag mayroon kang binabayaran na bahay. So yung bahay dito nasa 3,000 yung isang kwarto, tapos mayroon kayong common na CR, common na yung may common kayo na lutuan. So madalas yan 3,000 Danish kroner sa 24,000. So yung 100,000 babawasan mo ng lagay natin 25,000 so 75,000 na lang. So ngayon mayroon ka pang pagkain, siguro lagay natin mga, depende kasi mga kabayan, ilagay natin siguro mga 20,000 mga pagkain mo. So sa akin lang mga kabayan, estimate mga kabayan, siguro makakalinis ka na din dito ng mga 50,000 pagka hindi ka lang mga kabayan hindi ka lang talaga maluho dito mga kabayan, siguro nasa 50,000 mga kabayan makakalinis ka na nun. Based lang sa akin sa experience dito at saka mga natanong-tanong ko dito, pag unskilled worker mga kabayan, maganda na din mga kabayan. Basta sa akin pag hindi ka lang maluho, hindi ko lang alam mga kabayan sa ibang company, kasi sa kanya yung salary niya kasi ay nadagdagan siya ng 1,000. So tinanong niya kasi dito sa kasama niya, sabi niya ay allowance na yun, so may 1,000 Danish kroner siya, kaya medyo lumaki yung sahod niya. Yung sahod niya dito ay umaabot ng 90 to 100,000 mga kabayan. Pero kung mayroon kang binabayar nito na bahay, kuryente, mga tubig, internet, so baka makalinis ka ng mga 40 to 50,000 mga kabayan. So yun mga kabayan, sana yung video ko ay nakatulong at nakapagbigay ng informasyon sa inyo, sa mga nagtatanong, para ma-compare nyo din mga kabayan sa ibang lugar mga kabayan, kung magkano yung minimum wage dyan, kung magkano yung binabayaran ninyo, at nakadepende din kasi yan mga kabayan sa lugar at kung ano yung cost of living. At yan lang po, at maraming salamat and God bless po. Ang kagandahan ng sa misis ko mga kabayan, dahil siya ay isang open work permit sa mga kabayan o residence permit lang siya, pwede siyang magtrabaho kahit sa kumpanya, kahit ilang oras, pwede siyang magtrabaho mga kabayan pagkatapos niya dito sa tinatrabahoan niya, pagkaya niya pa. Pero sa kanya mga kabayan, okay na sa kanya yung 8 hours mga kabayan a day. Kasi nga may vertigo siya, hindi siya pwedeng sumobra ng trabaho dahil hindi pwedeng yung ma-stress yung asawa ko dahil nga umatake yung vertigo. Pero dito mga kabayan, okay naman yung trabaho niya dito. Sa loob, nagkukuha na lang, naglilinis na lang. Ha? Muban siya sa to sige. Isa lang. Sige. Kay yeah. Tapos wala siya kapag-isa. Ayan. Dito na kami mga kabayan sa bahay namin. Sa ulan. Kailangang mag-ninja kasi yung hangin. Mahirap. Ayan. Ito yung bahay namin. Pasok na kami. Okay. Welcome.